Hello mga ka-anime, this is your Oni-chan. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang katauhan ni Anya Forger. Saan ba siya nagmula, at paano siya nagkaroon ng telepath na kapangyarihan? Pero bago yan, please like, subscribe and click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos and reviews sa inyong mga paboritong anime. Kaya intro muna tayo, Zenitsu pasok! Si Anya Forger ay ang daughter agonist o pangalawa sa importanteng karakter ng Spy Family series. Dati siyang kilala bilang Test Subject 007. Siya ay isang telepath na ang kakayahan ay nilikha sa isang eksperimento na isinagawa ng isang hindi kilalang organisasyon. Siya din ay isang mag-aaral sa Cecil Hall sa Eden Academy at ang adopted daughter nina Lloyd Forger at Yor Forger. Si Anya ay isang maliit na batang babae na may maayang balat at berdeng mga mata. Inilarawan siya ni Lloyd na may 4 hanggang 5 taong gulang, ngunit sinabi ni Anya na siya ay 6 years old. Siya ay hanggang balikat at may mapusyaw na kulay rosas na buhok na kulot paloob na may palawit na umaabot sa itaas ng kanyang mga mata. Kapansin-pansing mas maikli si Anya kaysa sa karamihan ng kanyang mga kasamahan dahilan upang insultuhan siya ni Damian at ng mga kaibigan nito. Nang makilala ni Lloyd si Anya sa unang pagkakataon sa orphanage ay nakasuot siya ng simpleng itim na damit na may puting laso sa harap, kasama ang puting nakatiklop na medyas at itim na sapatos. Nakasuot din siya ng 2 itim na palamuti sa buhok na may matingkad na dilaw na palamuti na kahawig ng maliliit na sungay sa gilid ng kanyang ulo. Hindi kailanman nakita si Anya na nakatanggal ang mga palamuti sa buhok, dahil suot niya pa rin ito sa pagtulog. Sa Eden Academy naman, nakasuot si Anya ng karaniwang uniforme na may puting medyas na hanggang tuhod at itim na Mary Jane. Bitbit niya ang isang brown na school bag na may nakakabit na keychain ng tupa. Sa klase ng physical education, tinatali rin ni Anya ang kanyang buhok sa likod ng isang pulang headband at isinusuot ang uniforme sa gym ng paaralan, kasama ang puting medyas at puting sapatos na pang-gym. Noong siya ay mas bata, ang kanyang buhok ay bahagyang mas maikli at hindi siya nagsuot ng palamuti. Sa halip, ay nakatali ang kanyang buhok sa maliliit na buns sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Nakasuot din siya ng damit na parang scrub. Ang tunay na pinagmulan ni Anya, pati na rin ang pinagmulan ng kanyang mga kakayahan sa telepatiko, ay higit na hindi malinaw. Bago siya matagpuan sa ampunan, siya ay ginawa ng hindi sinasadya. Bilang isang hindi sinasadyang resulta ng mga eksperimento sa pananaliksik na isinagawa ng isang hindi kilalang organisasyon. Mayroon siyang codename na Test Subject 007, at mahigpit na pinakitunguhan ng mga siyentipiko, hindi pinapayagang maglaro at pinilit na matuto kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihan, na tila para sa kapakanan ng kapayapaan sa mundo. Kalaunan ay tumakas siya sa research facility at napadpad sa mga bahay ampunan para may mag-alaga sa kanya. Di nagtagal ay nakita siya at inampon ni Twilight. Ang ilan sa mga siyentipiko na nakita sa kanyang mga alaala ay nakikita rin noong panahon ni Bond bilang isang paksa ng Project Apple, na nagmumungkahi ng koneksyon sa pagitan nila. Noong 1 taon bago niya nakilala si Lloyd, si Anya ay inaalagaan at ibinalik ng 4 na beses, at inilipat mula sa 2 pang orphanage. Sa panahong ito, sumailalim siya sa iba't ibang apelyido at kalaunan ay napunta sa orphanage kung saan siya inampon ni Lloyd. Kalaunan ay natuklasan ni Frankie na walang kahit anumang talaan si Anya ng kanyang mga magulang, lugar ng kapanganakan at di rin tiyak ang kanyang edad. Bagamat kakaunti ang nalalaman tungkol sa mga biolohikal na magulang ni Anya, nang pilitin ni Murdoch si Anya na ikumpara ang tunay niyang ina kay Yor, naiwan si Anya na walang imik at napaluha habang inaalala ang kanyang tunay na ina. Sinabi ni Murdoch na marahil raw ay nagkaroon ng malalim na epekto ang kanyang tunay na ina ni Anya sa kanya bago siya mawala. Si Lloyd naman ay nag-isip na dahil napunta si Anya sa isang ampunan, ang sitwasyon ni Anya ay sadyang masakit at mahirap. Palagi siyang nakikitang may hawak na camera doll, na kalaunan ay binansagan niyang director camera sa kanyang roleplay na espiya. Bilang pagpapanggap, ay gumawa nga si Lloyd ng kunwaring background ng biological mother ni Anya na pumanaw. 2 taon na ang nakararaan at simula noon ay pinalaki siya ni Lloyd bilang single father. At ang huling hiling ng kanyang ina ay makapag-aral siya sa isang magandang paaralan. Marahil nga siguro ay mayroon ding alaala si Anya tungkol sa kanyang ina.
Habang umiiyak nga siya ay sinubak din ni Murdoch Swan na pukawin si Yor Forger sa pamamagitan ng pagambing kay Yor at sa orihinal na ina ni Anya. Si Anya ay may kakayahang magbasa ng isip ng ibang tao at hayop. ペンギンさんの心読むの難しい。お腹すいた。こっちにおいでよ。うえ、父、あのペンギンさん苦しそう。 Gayunpaman, siya ay sensitibo sa maraming tao dahil siya ay nalulula at nahihilo sa sobrang daming iniisip, hanggang sa puntong madurugo na ang kanyang ilong. Nahihirapan si Anya na intindihin ang mga masalimuot na isipan, gaya ng kay Lloyd. Dapat ay nasa loob din siya ng isang tiyak na distansya ng kanyang target para magbasa ng isip. Si Anya ay misteryosong may kaalaman sa klasikal na wika, sa kabila ng halos hindi niya natutunan ang paksa sa paaralan. Napansin naman ni Lloyd na maaari siyang makakuha ng mataas na marka sa kanyang pagsusulit kung wala siyang napakaraming pagkakamali sa spelling. Siya ay ipinapakita sa maraming pagkakataon na magkaroon ng isang disenteng antas ng street smarts, na nagliligtas kay Lloyd mula sa potensyal na kamatayan gamit ang kanyang pagiging maparaan at mabilis na pag-iisip. Siya rin ay may sapat na kakayahan upang makagawa ng isang pansamantalang bomba o tinatawag na peanut bomb upang pigilan ang isang masamang tao. Si Anya ay tinuruan ni Yor ng ilang maagang pangunahing pagtatanggol sa sarili. Siya ay sapat na malakas upang mapalipad si Damian ng ilang talampakan sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa mukha. Sa isang fenomeno na tinawag na eclipsing ng mga scientist sa dating laboratorio ni Anya, pansamantalang hindi pinagana ang telepatikong kakayahan niya sa panahon ng bagong buwan. Ipinapakita na si Anya ay nahihirapan sa iba't ibang kasanayan kabilang ang pag-aaral, pagguhit, palakasan, at musika. Madalas siyang nakakakuha ng solong digit na mga marka sa kanyang mga pagsusulit, ngunit ginagamit niya ng kanyang kakayahan na telepathy upang makalusot sa mga klase at pagsusulit ngunit, tumatangging mag-aral, maliban kung sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa ni Lloyd. Si Anya ay may subpar o below average na kakayahan pagdating sa akademya, kapansin-pansing napakababa ng kanyang marka sa karamihan ng mga pagsusulit na kinuha niya sa Eden Academy. Tila labis siyang umaasa sa kanyang kakayahan ng telepathy, lalo na kapag may problema, pangunahin niya itong ginagamit upang sagutin ang mga tanong sa takdang aralin at mandayas sa mga pagsusulit. Ang kanyang pinag-aaralan ay maaaring may ugnay sa advanced na material, kung ikukumpara sa kanyang edad, malamang na mas bata pa siya kaysa sa kanyang binanggit na 6 na taong gulang. 思い出せ。ほら、あのもみあげ男が出てきた回の。 Hindi makontrol ni Anya ang kanyang telepathy, na kadalasang humahantong upang hindi niya sadyang mabasa ang bawat iniisip ng lahat ng tao sa kanyang paligid. Kung saan ay labis siyang nakakaramdam ng pagkabalisa, na nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo at pagod, at sa matinding kaso, sumasakit ang ulo, dumudugo ang ilong, at nahihimatay.